Yun guys, magandang tanghali nga pala sa inyo lahat. So, ngayong araw magpapalit po tayo ng knuckle bearing dito sa ating Suzuki Thunder 125. So, tuturuan ko kayo step by step kung paano po magpalit ng mga ganitong klaseng knuckle bearing sa ating Suzuki Thunder 125. So, ano nga ba yung mga sintomas na kailangan na natin magpalit ng knuckle bearing? Unang-una, kapag nadaan tayo sa lubak at meron tayong naririnig na lagutok. Pangalawa, kapag kumakabig na po yung manobela, minsan pakaliwa, minsan po pakanan. So minsan, maandar ka, tapos biglang lumilipong ng pakaliwa. Yan, pangalawa po sa mga sintomas. Pangatlo, pag sobrang vibrate na po ng manobela, yung tipong hindi na talaga normal. So nakaka-30 ka pa lang natakbo, sobrang lagitik na, sobrang sobrang uga na. So yun po yung mga sintomas na kailangan na natin magpalit ng ating knuckle bearing. So yun, bago natin simulan ng ating tutorial, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Then click na notification bell para lagi kayong updated pag may mga panibago tayong videos na mga i-upload. So tara, simulan natin. Siyempre, unang-una guys, pag magpapalit tayo ng knuckle bearing, medyo marami tayong babaklasin. Siyempre, yung baklasin natin yung pinaka gulong muna, gulong. Tanggalin natin tong gulong guys. Tapos tanggalin natin yung kumakapit dito sa tapaludo kahit isa lang. Kahit wag na yung dalawa, kahit isa lang. Tapos luluwagan natin to. Gagamit kayo ng 17mm. Kalaan yan sa taas, tsaka sa baba. Siyempre magkabilaan po yan. Para mahugot natin yung pinaka shock. No? Yun muna ang una natin gagawin. So tara. Una guys, tanggalin natin yung gulong. So, pwede naman kayo mag-manual na pang pinit. Pwede na naman impact wrench. So, mag-impact wrench na lang ako para mabilis. Mabilis ang ating trabaho. 17mm. So, medyo mahirapan. Tanggal na. Then, tanggalin natin yung caliper. Bigas. Kabila. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung caliper. Bigas lang. Next, tanggalin natin yung gulong guys. So, tanggalin natin. Pukunin natin na ito. Para hila. Bigas ah. Tanggal na. Ilahin natin yung gulong. Ito. Ilahin natin yung gulong. So, ayan. Tanggalin natin yung gulong. Okay. So, ang sunod, tanggalin natin yung makapit dito sa tapaludo. So, gamit kayo ng 12mm dyan. So, ito yung gagamitin natin. Basta isa lang dyan guys na kumakapit. Huwag na ang dalawa. Okay. Tanggalin natin. Yan. So kapag naluwagan na natin, natanggalan natin, luluwagan naman natin to. Itong dalawa. Okay? Yan. Yung dalawa na. Sa nakikita nyo pala ito, 12mm red to. Luluwagan lang natin yan para bumaba tong shock at maiwan tong pinakatipos. Yan. So, pag naluwagan na natin yung magkabilaan, dito sa baba, sa taas, tapos dito rin sa kabila, pwede nyo nang pukpukin to. Ito, yung pinaka-shock pababa. So, matatanggal nyo na yan. So, gagawin natin, pupukpukin natin. Pukpukin natin. May kita nyo naman yan ang bumababa. Kapag bumababa to, pukpukin nyo lang. So, tanggalin natin itong isa. Itong isa muna. Pukpukin natin, pababa. Yan. Kung may kita nyo, bumaba, no? So, yan. Yung isa rin, tatanggalin muna natin tong wire baka kasi matamaan. Baba na yan. Ayun, bumaba na siya kusa oh. So hilain na natin para matanggalan natin yung pinaka-shock. Yan. O yan. Okay. Tanggal na isa. Ganyan na naman kadali yan. Tapos ito rin isa, hilain natin. Dahan-dahan lang. Yan. Okay. Makapit pa to. So pag natanggal nyo na yan guys,
Ang sunod na yung gagawin, luluwagan natin to. Okay? Luluwagan natin. Yan na. So, naluwagan na. Pagkatapos, hilahin natin yan. Oop, nalaglag pa yung pinaka-washer. So, may washer yung guys, nalaglag lang. Kukuha natin yung mamaya. Pagkatapos, ibaba natin to. Yan, mababa yan. Oh. Yan. Okay? So, pagkatapos yan, luluwagan natin to. Gamit tayo ng flat screw, pukpukin natin to pa kaliwa. Pa ganito. Pa ganon, paikot pa ganon. Para matanggal natin yung pinakatipos. So, tipupon na natin. Pag niluwagan nyo na yan, okay, yan, okay, kita nyo na yung pinaka knuckle bearing. So, ang gagawin natin, pupukpukin natin to pababa. Pupukpukin natin pababa. Yan. So, pag napukpuk na pababa, kunin nyo na yung pinakatipos. Okay? Tipos mo na. So, ayun guys. So, ito yung dapat yung grabe yung kalabang. Oh. So, yun guys, pag natanggal nyo na yan, no? Tanggalin na natin itong pinakabahay ng knuckle bearing. So, naka-ball race yan. Tanggalin muna natin to. So, pagkatapos yan guys, pag natanggal nyo na yung pinakatanggal nyo na yung pinakabahay niya na knuckle bearing dati, pukpukin nyo naman dito. So, pukpukin nyo dyan, meron kayo makikitang bahay pa rin yan. Lagyan ng flash. Pukpukin nyo dyan. May bahay yun o, yun o. Pukpukin nyo lang, giliran nyo lang. Tapos may makikita kayong bakal na tatalsik dyan. So, ito yung sinasabi ko, pupukpukin nyo guys o. Bahay niyan dito eh. Yan, ganyan yan o. So, okay na. Next, kung napupuk na natin yung pababa, dito naman siya ipataas. So, pupukpukin naman natin guys. Grabe init. Pataas. So, dito tayo manggagaling sa ilalim. Sana nakikita nyo, no? Sulitin ko lang, ha. Bali, ito guys, yung pinupukpuk ko dito kanina sa may ilalim. So, okay na yan. Bubaba na yan. Dalawa yan sila, partner yan, eh, oh. Tapos, sunod naman natin. Ito naman yung tatanggalin natin. So, pupukpukin natin to sa ilalim naman natin pupukpukin. So, ganito yan. So, ito po yun guys. Tanggal na. So, pwede na natin ilagay yung knuckle bearing natin. So, yun guys. Itong maliit, ilalagay muna natin yung bahay kasi ganyan yan eh. Nakapaganyan yan, di ba? So, ang gagawin natin, itong bahay, ilalagay muna natin doon sa mismong chassis. Bali, ito muna mauuna. Itong dalawa na to, isantabi muna natin to. So, yung maliit, dito sa taas. So, malaki, doon naman sa baba. Okay? Dito yan. So, ito yan, ha. Okay, next. Yan, pag naisagad nyo na yan, ito namang isa. Ito. Dito naman sa ilalim yan. Dito. Siyempre, ang pagkabit na ito, hindi ba pwedeng ganyan kasi hindi papasok yung pinakanakal natin. Tulad nito, oh, tulad niyan. Diba? Kung pataob yan, hindi papasok to. So, kailangan papasok yan. Yan, ganyan dapat yan. Magpe-play yan. Pag lumili ko, gaganyan. So, ito, lagyan natin sa ilalim.
So, kailangan natin pag ganyan dapat. Pag nailagay na natin, no? Nailagay na natin. So, ang gagawin naman natin, itong bearing na isang malaki, ilalagay natin to dito. No? Sa baba. Okay? Yan. Tapos, lalagyan natin to ng grasa. So, sa grasa, huwag kayong magtitipid pagdating sa mga ganito. Huwag kayong magtitipid ng grasa pagdating sa knuckle bearing. So, minsan lang kasi natin yung mabaklas. Sa ilang taon, minsan lang ito mabaklas. So, huwag kayong magtitipid ng grasa. Okay, so high temp ang ilalagay natin dyan. Okay, so nalagyan na natin ng grasa. So, hindi natin tinipid sa grasa, no? So, pagkatapos nyan, pwede na natin itong ibalik. So, pagbalik, kung paano natin binaklas, ganun din natin siya ibabalik. So, pag ganyan natin siya ibabalik, kaya pasok natin siya doon. So, pasok natin. Pasok natin to, guys. Next, pagkatapos na, lalagyan natin ito ng grasa. Tapos lalagyan naman natin dito sa kabila. So, huwag natin tipirin sa grasa. Mas malari, mas maganda. Mas marami, mas maganda, guys. Huwag magtitipid. Natin. Kaso may naiwan na. Okay, so nabaklas na natin, no? Nabalik na natin. Yan. Ngayon, pukpukin naman natin siya ng pa-clockwise para humigpit. Para umangat na to. So, tara. Yun guys, so hindi ko natapos yung pagbalik. Nabalik ko naman ha, kaso hindi ko pa natapos. Yan. Kasi nga naulan, no? Lakas ng ulan, no? Grabe yung ulan dito. Tamang kalikot din. So, ganun lang po yung pagbaklas, ganun lang din yung pagbalik. So, okay na po yan. Yan, kompleto po sa ilaw. Yan. Yung driving light, okay na. Push start. So, mandaan na yan, no? Tahimik na yung makina. Sobrang tahimik. So, okay na yan. Okay na yan.